Hindi ko alam kung matatawa ako dito kay Francisco Leo Marcos. Dahil isa siya sa dating na declare na nuisance candidate. Yung walang karapatan. Na hindi naman sa walang karapatan. Walang means na kayang suportahan yung laban niya sa pagtakbo. No? Ah, kasi parang lumalabas dito, no, sa karamihan ng mga nag-vlog din or nagko-comment, mga content creator, na anong ano, no, anong purpose? Malaki ba yung maitutulong nung atras niya? Kasi ewan ko naman din dito sa Comelec, nag-declare sila ng mga nuisance na yan, tapos suddenly magkakaroon ng TRO. Di ba? Hindi, ano kasi ba talaga, may rules kayo, pero bakit kapag pagdating sa Supreme Court o kung saan man, no, pag may mga umangal, naiiba yung rulings. Di ba? Without considering, mantakin mo ilang milyon yung sisirain at mag-iimprenta uli ng bagong balota. Pera yan eh. Di ba? Pera ng taong bayan yung sinayang ninyo dahil lang sa ganyang bagay. Di ba? Sana yung mga ganito pinag-iisipan talaga. Ano yung naging ruling ng Supreme Court or ng anumang court na yan para mabaliwala yung naging judgment ng COMELEC. Di ba? Unang-una yun eh. Ano ba, talaga bang magwawaldas na lang ng pera yung tao sa gobyerno? Di ba? Ilang milyon, trilyon yung nilalaang budget para sa atin. Pero saan kinukuha? Sino ang naghihirap? Di ba? Napapakinabangan ba ng bawat Pilipino? Biruin mo yun, magsasayang ka ng 6 million. Magkano ang ginastos, time, effort, and money just because of the TRO dahil sa mga nuisance candidate na yan. Ano ba talaga? Kasi dapat itong mga ganitong bagay, lalo na it involves pera, tax ng taong bayan. Sana naman, no, pag-isipan ninyo kasi oo, hindi lang ako ang nagbabayad. Tayong lahat ang nagbabayad dyan. Tapos ganito yung mangyayari dahil lang sa maling desisyon ng COMELEC. Saan kayo nagbase? Di ba? COMELEC ang magdi-declare niyan kung nuisance sila or hindi. Pero bakit nagkaroon ng temporary? Di ba? Order, restraining order about dyan sa nuisance na yan. So kaya ngayon, umepal. Itong si Francis Leo Marcos or si Mangusin, no? Sikat ito dati, lalo nung nag-pandemic. Dahil ito yung naghamon sa mga mayayamang tao, no? Yaman challenge na tapatan kung ano yung mga binibigay niya. Yung bandang huli, nakulong. Bakit nakulong? Marami palang ginawang hindi maganda rin ito. Hanggang ngayon, may mga bumabatikos dito sa kanya. At ngayon ko lang nalaman na ito pala ay tumatakbong pagka-senador. No? Ngayon ko lang nalaman nung siya is nag-withdraw ng kanyang candidacy. Okay, but bago po tayo magpatuloy, welcome po sa aking channel. Issue lang po, walang personalan. Yun lang po ating gagawin dito. At kung kayo man may comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section and I would like to hear from you. Kung ano po ba ang opinion niyo dito. Malaki po ba ang naitulong ni Francis Leo Marcos para makatipid sa pag-iimprenta uli ng bagong balota para sa 2025 elections. Okay, so pakinggan po natin yung ilan sa mga sinabi dito ni Francis Leo Marcos, no? Dahil very proud siya nung ginawa niya tong bagay na to. Talaga namang ito daw ang maitutulong niya, no, sa sambayan ng Pilipino. Ang pag-withdraw niya, no, dito sa
ah, race na to ng pagka-senador dahil malaking pera ang gagastusin at makakatipid. Samantalang hindi lang naman pangalan niya yung tatanggalin doon eh. Mga 6 ata or 7 silang tatanggalin doon eh. No, I'm not too sure the exact numbers ng mga nuisance candidate na ah, idadagdag, ibabalik. No, pero basta very proud siya. So, i-comment niyo po rin, no? Baka may mali ako na baka nga may epekto yung pag-declare niya ng pag-withdraw niya ng candidacy niya dahil matatanggal yung pangalan niya. Alam ko, hindi na idadagdag yung pangalan niya. Siguro makakasave ng ink dahil Francis Leo Marcos na isusulat. Ay, nako, pakinggan na lang po natin kung ano yung pinagsasabi ni FLM. Nakarating ko lang po, galing ako ng Bintan, yan man eh. Oo, galing ako ng Bintan. Nag-ano ko lang, nag-humanitarian ako ngayon. Humanitarian pa pala siya, di ba? Wala naman na atang natatanong. Sige, trip mo yan eh. Tuloy na lang natin. The government will spend another 132 million para just mag-imprenta ng mga bagong pangalan ng balota. Siguro kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Ipakita ko na na dapat makatulong tayo eh. So, doon ako nagtataka, no? Paano siya nakatulong? 'Di ba? Hindi nagagastos ng ink doon sa pangalan niya. 'Di ba? Actually, sa ginawa niyang 'to, na-delay uli ng 2 to 3 days. yung pag-iimprenta, no? Dahil sabi nga dito ng COMELEC chairman, dahil sa pagde-declare ni Francis Leo Marcos ng withdrawal, no? Aatras na naman sila ng another 2 days para baguhin na naman, i-update na naman yung system nila para sa pag-iimprenta. So kasi ibig sabihin, yung pangalan niya nanduro na. Di ba? So paano mo minahal yung bayan sa pag... Pero may supporter siya siguro eh, kasi may TikTok yan, may YouTube channel yan, may mga supporter yan. At saka talaga nagdi-display ng pera niya yan. Pero I heard a few audios, no? Na kung saan humihingi ng tulong yan nung siya ay nasa kulungan at kailangan magpiyansa. May ganung audio, no? Matagal na, hindi ko na alam kung sino may mga ganung audio nagpi-play. But I don't care about that. Ang sa akin dito, ano yung naitulong? 'Di ba? Na actually is medyo na-delay pa because of update na gagawin uli ng COMELEC doon sa list na meron sila dahil tatanggalin nila yung pangalan ni Francis Leo Marcos. So, please let me know kung ano po yung mga contribution para makatipid yung COMELEC sa hindi pagsama ng pangalan ni Francis Leo dyan sa bagong i-print na mga balot, no? Na balota na obviously waste na yung 6 million na na-imprint. will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong daang milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, ayaw pa namang eleksyon eh. So, feeling niya talaga at hadlang siya eh. Brad, hindi lang ikaw yung nuisance candidate pa, FYI lang, no? Alam ko may ilan pa. So, masyado niyang tinitake credit na pag ginawa niya to, makakasave yung COMELEC at masisave yung taxes na kinocontribute natin dahil umatras siya. No? Dahil winidraw niya yung candidacy niya. No? Kasi hindi ko maisip eh. Kasi na talaga eh. Mag-iimprenta na ng bago dahil hindi lang naman siya yung ibabalik ang pangalan eh. Pero the way he's saying it, parang nasa kanya yung credit na nagsakripisyo siya, no, para makatipid. Hindi pa rin talaga makatipid. Actually, dinelay mo pa ng 2 araw dahil kailangan na naman nilang i-update yung system nila bago sila makapag-imprenta. At yan ay sinabi din mismo nitong COMELEC chairman dito sa video na to. So, chairman, formal kung ibinigay
Nandito siya. DCC. Kaya, pirmado ko yan. Wala naman sa akin. Kumbaga, para sila chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Kaya kung tingnan na lang siya. Manang na sinasabi niya si Aimee. Kasi pag tumakbo siya, so dalawang Marcos yung lalabas sa balota. Baka ewan ko. Sorry, hindi ko talaga mapigil ah. Hindi ko nga alam kung siya ba ay ano na eh. Accepted na ng mga Marcos. Hindi ko alam eh. Wala akong idea about that matter. No? So, mahal niya raw si Manang, which is si Aimee Marcos. So, sana ganun din. Ganun din yung nararamdaman ko ng Marcoses. Kasi, I don't know bakit niya naisipan yung, I don't know the whole story about him becoming a Marcos, no? Part of Marcos, kung talaga ba siyang related. Ang ano ko lang kasi dito yun nga, na it seems that he's taking the credit na nagwi-withdraw siya because gusto niya makatulong. Which is actually, ako, sa pangunawa ko, wala pa rin naman eh. No? Mag-withdraw ka sa hindi, wala na. Gagastos at gagastos pa rin talaga ang gobyerno ulit, no? Para diyan sa pag-iimprenta ng bago. Kaya nga ang question ko, bakit ganun? 'Di ba? May rulings kayong COMELEC pero bakit na-override? Bakit may nakita yung Supreme Court or other court natin para baliktarin yung naging husga ninyo dun sa mga tao yun. 'Di ba? Ano yung nakita nila na hindi ninyo nakita? 'Di ba? Kasi you need to consider yung perang mawawala, nawala, 'di ba? Resources na ginamit, oras ninyo, 'di ba? So ano yung relevant nung pag de-declare nito na ayaw nyo na at suportahan na lang daw si Aimee Marcos? Isa pang dahilan kung bakit ko binibidro yung kandidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Aimee Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na suportahan natin si Senator Aimee Marcos to accomplish the given. And of course, gusto ko na rin tulungan si Chairman George Garcia na matapos na. Kumbaga, hindi na ulit mag-prenta ng bagong balota. No, doon ka mali, Brad. Mag-i-imprenta at mag-i-imprenta pa rin yan. Kasi katulad nga na sinabi ko, hindi lang pangalan mo ang idadagdag dahil meron pang iba na idadagdag dahil nga dyan sa TRO na nilabas. No, hindi lang ikaw. Marami pa kayo. Alam mo, obviously, para lang mapag-usapan siya. Para lang mapag-usapan siya. Yun yung ano ko, opinion ko ha. Hindi ko sinasabing yun yung gusto niya mangyari, but that's my opinion. Why? Because, sino ka ba? No, hindi ko sa minamalit siya. Yes, maraming nakakakilala sa kanya, but it's not enough because nagkaroon ka ng kaso, nagkaroon ka ng problema, maraming lumalabas na audio against sa'yo. Yung katulad nga na sinasabi ko, may audio lumalabas siya na humihingi ng tulong na talagang grabe niya i-persuade yung taong kausap niya para lang pahiramin siya ng pera dahil walang-wala na siya. Merong ganong audio. No, wala lang akong kopya, pero narinig ko yun. No? So kung meron ka mang supporters, hindi ko naman sa minamaliit, di ba? It's not enough to win you a seat as a senator. Aminin natin sa hindi yan. No? So what is the reason? Bakit ka tumatakbo? Sponsorship, di ba? Donations coming from businesses. Kasi actually, gano'n naman ang style ng mga tumatakbo yun. Naghahanap ng mga sponsors or ng mga donations para tumulong sa pangangampanya nila. At hindi naman nila binabalik yung perang sumusobra eh. Maraming ganyan, no? May mga alam akong kwentong ganyan, may mga ganyan ng kwento na yung mga sumusobrang normally dapat ibinabalik yan, no? Or i-donate yan or they use it. Basta hindi nila ikikip yung pera na yan. Hindi ata nangyayari. So is that the reason kung bakit tumatakbo lang itong si FLM, no?
seeking for donations or sponsorship, pero alam na alam naman niya na hindi siya mananalo. 'Di ba? Ito, ano tong ginawa niya? To show, no? Na kunyari may concern siya, pero it's the mapag-usapan, which is nangyayari, pinag-usapan, at ito ngayon, content ko. Kaya lang kasi, ang pagko-content ko naman sa kanya, not to give him fame, no? My reason is to express my opinion on what he's doing is doesn't affect the fact na magi-imprenta pa rin talaga, no, ng bagong balota regardless na nag-declare siya ng withdrawal or hindi. And tulad ng sinabi ko, nakaka-delay pa siya ngayon ng 2 araw dahil i-update na naman ng COMELEC yung system nila na alisin yung pangalan niya. How long it takes, 'di ba? It's not a matter, 'di ba? Na-delay ka pa rin ng another 2 days. Ayun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Kaya personal, ako pumunta rito para formal kong i-announce sa harapan ni Chairman George Lucia yung aking withdrawal of confidence. Ano nagtulak sa'yo? Ito ang maganda. Ito ang magandang tanong. Wala. Hindi po ko rin mag-usap kahit kanino. Yung prinsipyo ko hindi kaya bilhin yan. Alam nyo, nakulong na ako lahat ng pandemic. Walang nakapigil sa akin kung ano yung gusto kong gawin. So this time po kasi, narinig ko yung announcement ni Chairman George Garcia na 6 million balance yung estimate. And it was already the government of 132 million. So sabi ko, ano bang purpose? Sabi ko, kung talagang gusto kong makatulong, this time makakatulong na ako. Ano yun? To save another 132 million funds ready. So kaya yun ang isang maganda. At isa pa, sabi ko nga, gusto ko rin bigyan ng dahil. Or baka ang iniisip niya, kasi atras na rin lang siya, isinabay niya na, no? Wag nang isama yung pangalan niya. Ganun kaya yun, no? Kasi parang pwedeng ganun yung isipin niya, okay, mag-iimprenta na naman kayo ng bago, so aayaw na ako. Di sabihin ko na kay chairman na aayaw na ako, na hindi na ako tatakbo. Eh, wala pa rin naman, di ba? Still the same. Di ba? Still the same. Mag-declare man siya, kung halimbawa, hindi siya nag-declare, ayaw niya mangampanya, it's his loss, di ba? It's his loss. Ang mahalaga doon, in-honor ka na pwede kang tumakbo, then it's up to you kung itutuloy mo o hindi. Right? Right ba? O tama ba yung sinabi ko? Di ba? Kasi kahit na hindi siya mag-declare na atras siya at ibinalik na ng COMELEC yung pangalan niya doon, ayaw niya nang tumakbo, nasa kanya pa rin yun, di ba? Siya yung mawawalan. Ang COMELEC sumunod lang sa inutos sa kanila. Di ba? So it doesn't, okay, saka siya magsasabi, oy, COMELEC, tanggalin niyo rin yung pangalan ko dyan kasi ayoko na. Ganun. Nasamantalang nandun na yung pangalan nila. Di ba? Imposibleng baguhin pa ng COMELEC yun. Diba? Imposibleng baguhin pa ng COMELEC yun. Kasi ang nangyari ngayon, wala yung pangalan eh. So, ang plano noon dati, dagdag na lang sa baba, which is hindi naman pinayagan dahil arrangement. No, yung alphabetical order na pagkakaayos. Kasi may mga ganyan suggestion. So, ayaw. Kaya nag-imprenta. Diba? Yun is idadagdag. Eh, yun sa kanya, kung nanduroon na naman, di ba? Kahit mag-declare siya, pwede naman sabihin ng COMELEC na okay na yan, no? Di wag ka na lang mangampanya kung ayaw mo na talaga. Kaysa sa ulitin, i-reprint na naman, di ba? So, hindi ko makakuha yung logic niya. Kasi, kung ganun man yung gagawin, di ba? Nanduroon ka na eh. Unlike itong nangyayari kasi, wala pa yung pangalan, idadagdag. Di ba? Minsan ako kami Marcos. Kasi kung dalawa nga kaming Marcos doon, baka parehas pa kaming matalo. Yung gusto na kahit papalo, may Marcos na magsisilbi sa bayan, eh mawala pa. Pero kaya po yung boto, kaya po kayo nag-withdraw. Ano na yan? Pamahali po boto. May sarili ako supporter. May Pilipino. Nung tumakbo ako, nag-iisa ako. Independent ako. 5 milyon yung bumoto sa akin. Ako lang yun. Oh, is it enough? Di ba? Ilang milyon ng tao sa Pilipinas? Pilipinas pa lang yung pag-usapan natin. Oh. Eh, sa nangyari sa'yo? Di ba?
yung kaso, yung lahat ng mga ano, lumabas na negative sa'yo, sa palagay mo, hindi maapektuhan yung 10 million, ay yung 5 million mo na yon. Ngayon, nahuhuli na yung diskarte niya sa TikTok. No, may mga bumabati ko sa kanya niyan, sa style niya sa TikTok. Na kunwari namimigay siya, no? Pero meron siya mga hinihiling. Kasi parang may mga gift sa TikTok. Na meron kayong gift na dapat na meet, no? I don't know the whole, but may mga bumabati ko sa kanya. No? Kasi nga, sabi, scammer daw siya. So, kung noon yun, 5 million, maaaring lesser na yan. May sarili kang supporter, but that supporter is not enough to give you seat diyan sa Senado. No? So, I don't think it will really matter. No? Sorry to say. Diba? So, masyado siyang proud sa sarili niya. Masyado siyang tuwang-tuwa doon sa ginawa niya. Well, that his opinion, no, para sa kanya, but yun nga, yun yung hindi ko magets. Ano yung talagang effect nitong ginawa niyang pag-withdraw? Because for me, wala naman eh. It doesn't help to save money, no? Kasi mag-withdraw man siya sa hindi, tuloy sisirain pa rin yung ano na yun, yung mga na print na mga balota na yun. No? Sa pag-withdraw niya, may masisave ba? Oh. Ink siguro. Pero gasino lang yun. No, yung ink ng pagsulat sa pangalan niya sa mga balota. Kung malaki. No? Kung malaki talaga yung masisave nila doon. Abutin din kaya ng 100 million. So yun na po yung gusto kong i-share sa video na to about dito kay Francis Leo Marcos or FLM na nag-withdraw ng kanyang candidacy dahil ang purpose is makatulong, no, masave ang taxes ng Pilipinas o gusto lang magyabang at makakuha ng atensyon sa social media para lumakas at dumami uli yung kanyang supporters? Is it a part of his advertisement sa sarili niya going to this airport para pumunta sa Comelec at mag-declare ng kanyang pag-withdraw? No, please share your opinion in our comment section. Issue lang po tayo walang personalan. It's all about my opinion on the matter that I'm sharing with you in this video of mine. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.